Maganap man ang libo-libong kasalanan, katumbas ito ay isang persa ng kabutihan. Kahit gano'n pa man kalakas ang kadiliman ni Judas, sa bawat butas lulusot pa din ang katotohanan. Natuklas sa liwanag ay masigit kahit matay nakapikit, dahil bukas ang isip. Naalala iba't ibang karanasan, sa bawat aksyong gagawin ay dapat panindigan. Huwag magkunwari para walang pagsisihan, lahat ng sinungaling ay pinaparusahan. Welcome dito sa Pinoy Soldier TV. So yun, so as usual, biyernes na naman. So pasensya na, medyo late ang ating upload ngayon. Medyo nagkaroon lang ng emergency. Hindi talaga, hindi naman emergency, like na busy. Meron lang mga mas importanteng ginawa. So yun. So pero at least ihabol, no. So ngayon mga kap, meron tayong re-react na video. Ito yung video ni Just Clint, yung Cursed Abandoned Nightclub. So ito napasadahan ko na siya ng konti. Pa-skip. Medyo meron akong nakita na medyo interesting. Although hindi ko naman tinapos. Kasi gusto ko naman sabay-sabay natin panoorin to. So tingnan natin to mga kapano. Medyo hindi naman ganun kahaba yung video. Simulan natin to. Oh my God. OMG. Labi. Ayun yun yung nakita ko. Dito pinapaupo yung mga babae. Tapos sa loob, Labi. Aray ko. Ayun yung nakita ko kanina, yung Taong yung may 1960 shadow. nang itinayo ang bahay aliwan na ito. Pero 2 dekada lang ang nakalipas ay bigla itong inabandona. Ayon sa mga taga dito, ipinasara ang lokasyon dahil maraming babae ang pumanaw sa kadahilanang pinipilit silang makipagtalik sa iba't ibang lalaki. Bawat isang babae ay ginagamit ng hindi bababa sa 40 customer araw-araw. At pag nabuntis ang mga ito ay sapilitang tinatanggal ang kanilang dinadala sa kanilang sinapupunan at tinatapon ito sa loob ng septic tank. Napapaligiran na matataas na paderan lokasyon para hindi makatakas sa mga babae, at dahil hindi sila makaalis ay dito na sila binawian ng So lumalabas parang ginagawa silang sex slave, parang ganun ba, na kapag may nabuntis papalaglag na lang, diba? Parang ganun lang kasimple sa kanila, no? So I assume na ang gumagawa nito mga sindikato. Anyway, isang bansa to, ba to? Thailand ba to or Indonesia? Thailand. Most probably kasi si Just Clint naman usually sa Thailand nag-i-stay or naka-base. Silang dalawa ng partner niya. So well, I assume Thailand to. Hindi na rin naman ata nabanggit. buhay. Medyo mahirap Oo hanapin ang lokasyon dahil hindi ito nakalagay sa Tayo nga. mapa. Hanggang Thailand. hindi pa rin namin makita yung location kasi wala siya sa Google Maps. So kailangan namin puntahan yung lugar na pinakamalapit daw doon. Kaso nga lang problema natin ngayon, sobrang dilim na yan. Pinuntahan namin ang spot kung saan sinasabing malapit daw ang lokasyon. Pero pagdating namin doon, Wala iba yung nakalagay dito yan. At bahay na to. dumiretso lang kami baka sakaling malapit na kami dito. At pagdating namin sa dulo, nahanap namin ang sinasabing lokasyon. Chinek ko agad kung saan kami pwedeng dumaan. Nakakandado na siya. Yun, kinandado. Pilipinas lang din, Pero may nakikita ko dun sa loob Yun. Nakakandado na ang daanan dito sa harap. Wala talaga makakalabas dito. Sobrang taas ng Ang mga pader nito ay sobrang taas. Literal na ang mga babae dito walang takas.
taas. Yung likod nyo, sobrang taas ng pader guys. Naganap kami ng ibang pwedeng daanan at habang naglalakad, nakita namin to. Dito guys merong altar. Ayan o, pero ano na siya. Mga abandonadong altar kung saan nag-aalay sila ng pagkain at dasal para sa mga sumakabilang buhay. At sa harap nito Ang sukal pa ng dinadaanan nila. na puntod. OMG. Ito na to. Nababalot na ito ng mga damo Puro na pananim. at sa dulo nito may natagpuan kaming lagusan. Ito. Yan o, daanan. Tama. Ito. Medyo masikip ang daanan dito kaya kailangan namin magdahan-dahan. Sumalang. Delikado. Tara, tandaan lang. Oh my God. At pagpasok namin sa loob, ito ang bumungad sa amin. Oh my God. Isang napakalawak na espasyo na Ang loob na yan? unti-unti nang nilalamon ng gubat. Pero yun, Kala ko meron nasa pang labas. pader dun, Ang lawak. Kala ko Halata sa labas pa rin. disenyo ng lugar na ito na hindi basta-basta makakalabas ang mga babae sa loob. So ito guys, sobrang lawak dito. Pero hindi pa ito mismo yung brothel na sinasabi nila. Kasi dito, yan o, andyan yung gate. Pero ito guys, malawak to. Yan, may daanan sa likod. Pero yun, meron pang isang pader doon. So hindi talaga sila makakalabas. So dalawang pader bago sila makalabas dito. Kaya hindi sila makakatakas talaga ng ganong kadali guys. Oh my God. Yan, taas ng pader oh. Bukod sa mahirap ang daanan, hindi malabong pinamahaya na din ito ng mga ahas. Yun na. Ulan pa. Medyo delikado kasi baka may Yun na ahas yung mas sa na- mga ano. Yun na yung mas nakakatakot dyan, no? Kung titingnan nyo mga kap, no? May sukal na rin talaga yung yung area. So, itong ginagawa nila Just Clint or kahit sino naman na nagugusan, dadayo sa mga abandon na lugar, tapos may dadaan ng masusukal, hindi biro yan mga kap, no? Kumbaga, yung akala lang nila na madali, na kasi pupuntahan lang nila. Sasabihin, ang mahirap lang dyan, yung nakakatakot pagka may multo. Hindi na yun eh. Kung tutusin, yung kagaya nito, na lang, anong laban mo kung hindi mo naman nakita? Bigla ka na lang tutuklawin, di ba? Mas okay pa yan, kahit gaano kalaking tao yan, mas okay pa eh. Kung tao yan na malaki. Kahit pa paano magulpi ka mo, makakabawi ka kahit isa eh. Hindi, kung ahas na hindi mo nakita, tutuklawin ka na lang bigla. 'Di ba? Kaya hindi madali yung ginagawa ng mga nag-e-explore na ganito, mga ghost hunter. 'Di ba? Kaya nakakabilib din. Ano to? Damo, daan ka. Ito guys, ito na yung pader. Oh my God. At pagdating namin sa pinaka-entrance nila, ito ang aming nakita. What the heck? Oh, ito na siya. Wow. OMG guys. Ito yung fishbowl. Dito umupo yung mga babae dati. So ito, nilalagyan daw to ng Ano kristal. yan? Ito ang Station. parte kung saan pinapaupo ang mga babae para pagpilian ng mga Okay. customer. Yung mga patron dito, sila yung... Ito yung Habang nag-iikot, bigla kaming may napansin dito. yung tinatawag nilang aquarium. Rinig mo? Ano yun? Para itong umuungol pero hinayaan lang namin baka may mga baka lang sa paligid. Shit, takot. So guys, itong spot na to, so dito sila nakaupo. Ayan, dito no? pinapaupo yung mga babae. Parang aquarium. Ayan Ganito yung ang aquarium, itsura no? nito dati. At eto na siya ngayon. OMG. Grabing lawak dito. Piruin mo kung ilang babae yung mga nakaupo dito. Sira-sira na at Ito mga kap, no? Dito nyo makikita yung kung gaano ka-passionate yung tao sa ginagawa niya. Itong nakikita natin sa video, ito yung present na sitwasyon o yung kalagayan mismo ng lugar. Pero, dahil gustong-gusto ni Just Clint na makapagbahagi ng kahit papaano yung may knowledge, yung knowledge na at history ng mga pinupuntahan niya, nagagawa niya ng paraan na agilap nung kagaya nun, yung mga photos, mga lumang photos, di ba? At makapag-research. Which is yung iba hindi eh.
Ang ginagawa ng iba ano lang, magre-rely na lang sa kwento ng mga lokal, 'di ba? O yung mga kumbaga, yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid. Pero kagaya nito si Just Clinton, talagang tsinaga niya maghanap ng mga photos, 'di ba? Yan yung ano, yung dedicated sa ginagawa. Kaya ano, deserve niya na ano, na talaga yung kung ano mang reward ang makukuha niya kung kumikita siya dito sa YouTube, deserve niya 'yon. Deserve niya na kumita. Pinaghirapan niya 'to. Kaya yung ano, yung kayong mga kap 'no, kung sino man, kung makakarating man 'tong video na 'to kung saan-saan, ako na po makikiusap sa inyo, subscribe po kayo kay Just Clint, 'no. Deserve nitong tao na 'to yung ano, yung reward na nararapat para sa kanya. At unti-unti nang nabubulok ng panahon. Pero yung ibang mga ano niya, pintura, tsaka yung mga plywood na nilagay na disenyo dati, dito pa. So, dito sila nakaupo. Yung mga Biruin photos mo, na ilang gano'n, no? babae yung pinapaupo nila dito dati. Tapos yung mga lalaki, after pumili dyan, guys, feeling ko yung mga babae, bumababa dito sa likod. Tapos papasok sila doon, magkikita sila sa loob ng kwarto. Chinek ko anong meron sa likod nito. OMG. Dito ang kwarto kung saan nagbibihis sila. Ito guys, meron pang butas dito. Sinilip ko kung anong meron sa loob. Oh my gosh. Meron mga laruan. Yan oh. Mga laruan ng bata. Ay, meron dito. Andito din ang kanilang banyo at sira-sira na rin ang mga parte nito. Dito yung tumutunog kanina pero wala namang laman dito. Wala ditong laman. So ito guys, yung sabi ko kanina, after nila pumili dun, feeling ko dito dumadaan. Papasok dun. Check natin. Andito din ang daanan papunta sa mga kwarto pero nababalot na ito ng mga halamang may tinik. Yung mga tinik, dun tayo daan sa kabila. Kaya sinubukan ko sa kabila baka sakaling may ibang daanan. Meron dun mga laruan ng bata. Saan? Sa likod. Tsaka dyan oh. Merong laruan ng bata. Ito guys, merong nandito. Check natin. Pagpasok sa loob ito mga nakita ko. Oh, ito yung loob niya guys. What the heck? Grabe, para siyang maze. OMG, ayun. Dun sila dadaan guys. Sobrang daming Masukal lagusan na rin yung dito daanan para talaga. itong maze na dinisenyo para malito ang sino mang tatakas dito. So yan yun, dun tayo kagaling kanina guys. So ito guys, so meron dito isa. Tapos ito, dito sila dadaan kanina. So from there, pag nakapili na yung mga lalaki, so dito sila imimit. Tapos ito guys, ito yung parang cashier nila. Check natin. Nakita din namin ang cashier nila kung saan nagbabayad ang customer pag nakapili na. Oh, oo nga. Para siyang maze. What the heck? Oo nga, ito yung parang cashier nila guys. Tapos dyan sila magbabayad ng mga lalaki. Sa gilid eh. Mas mahal. So ito guys, oh, dito magbabayad yan. Pwede rin nila silipin yung mga customers nila. Grabe to, para siyang maze. So hindi ka basta-basta makakalabas dito guys kasi daming daanan. Nakita din namin dito ang lalagyanan Parang ng ano, mga no? susi ng kwarto nila. Yung mga new Yung setup ng lugar, para siyang maze. Ibig sabihin na makikipot yung daanan na parang ano, nakakalito. So, kahit sabihin nila na ano, maliit lang yung mismong establishment, parang siyang ano, nakakaligaw. Siguro ganun talaga yung ano, no? Ganun talaga dinesign yung establishment para wala talagang ano, basta-basta makatakas na babae. No? Totoo palang may ganito. Kala ko sa mga movies lang. meron ng mga babae. No, so ito, may daanan dito. Nag-ikot pa kami para tingnan anong meron sa ibang lagusan. Ito iba na naman. Ito yung daanan kanina. What the heck? Pag bago ka dito, siguradong malilito ka talaga sa mga daanan nila dito. Oo nga. Dito nakita namin ang isa pang dressing room nila. So, siguro dito sila nagbibihis. Sira-sira na rin ang kisame nito at nagsilaglagan na rin ang mga bubong. Tapos dito guys, Wala ito nang yung- bubong dito sila nagbibihis siguro.
Habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang pakiramdam namin dito sa loob. Grabe yung maze dito. Hindi basta-basta yung ano na to guys, yung lugar. Pero dito, ramdam mo talaga yung iba yung vibe dito, iba yung energy. Siguro nga dahil sa mga nangyari, tsaka ang daming negative vibes dito. Pinasok namin ang isa sa mga hallway at dito meron kaming natagpuan. Yung mga kwarto, lab. Yan o. Ang dami. Sobrang dami. Ganyan kadami pwedeng i-occupy. Ganito ang itsura nito noon. At eto na siya ngayon. Ano yun? Oh my. Ito yung sinasabi nila guys na yung mga babae dito. Wait lang, ah. Dito na miss. Ito siya. Oh. Ganito ang itsura Kung ano ba yun? Ito yung picture noon. Pero since itong picture na to, sa picture na to, sira-sira na rin. Ibig sabihin ba, nakapunta ka na rin dito dati, sir? Or nakuha mo lang din tong picture na to? Kasi obviously sira na rin, may pintuang sira, di ba? Yung kisame malapit na rin bumigay. Itong isang pintuan, ano ba to, nabubulok na, di ba? Tapos itong namang pinakita mong isang Tura picture nito noon. na sabi mo ngayon, at eto na siya. oo, mas magulo, di ba? So ano ba to? Question lang, sir, kung makakarating sa itong video. Ngayon, Ito bang, yung photo ba na yun, nakuha mo lang din or dati ka na nakapunta dyan? No? Kasi ganun din sira din yung pinakita mo yung picture noon, sira na rin Sira na rin yung mga pintuan So parang lumalabas, yung picture na yun abandoned na rin yung location dun sa picture na yun. Ito siya. Oh my. Ito yung sinasabi nila guys na yung mga babae dito na mismo. Ito na nababawian ng buhay. Oh my god. So ito yung mga kwarto. Maliit lang siya. Kasya lang talaga for 2 persons to. naiwan pa dito ang mga gamit ng mga babae nagtatrabaho dito noon. Oh, naiiwan pa guys. Ano yun? Ito. Gamit. Make-up ata to. OMG. Oh my god. Pati mga aparato na ginagamit Ay, mga sa lip pribadong tint. katawan Ganun. nila nandito pa. Sa private part. Oh my god. Grabe yung mga gamit pa dito. Hindi sila makakalabas dito. Tapos tinatrap sila dito. At worst pa doon is pag nabuntis sila, pinipilit itong laglag o pinapabort para hindi lumaki yung tiyan nila. Tsaka para makakuha pa rin sila ng customer. Biruin mo Grabe, kung ilang babae yung kinulong dito. Nakalungkot. So ibig sabihin pagka kunyari nagpa-abort sila, nilaglag yung bata na nasa tiyan nila. Ano yun? Walang talagang pipwersahin pa rin sila. No? Parang naman nun. Napaka-brutal naman nun. Kumbaga hindi na pinagpahinga yung babae after ng miscarriage or pagkatapos na kuhanan or malaglagan ng bata, trabaho agad, di ba? Sa mga talaga ng ugali ng mga nasa sindikato. Sobrang liit nito, pati ang banyo, kasya lang para sa isang tao. Sobrang baba lang. Grabe na lang. Nakalungkot. Nagpatuloy lang kami sa pag-iikot para tingnan ang iba pang kwarto. Ito, wala na tong cabinet. Sobrang dilim. Paggabi na kaya nagmadali na kaming ikutin ang loob at para magawa namin ang Ang investigasyon. dami nito. Biruin mo ilan yan, no? So ilang babae yung kinulong dyan. Ginawa silang Puno na nga sa slide loob. dito. So yun guys, medyo delikado. Uy! Uy, ano my yun? gosh, medyo delikado kasi puno na siya ng ng mga debris. Pero hindi namin alam, baka halo yung baba. Kailangan Yun na. magdahan-dahan dito dahil nagkalat ang basag na May bubog. butas dyan Tugatan ka? Muntik na. Yun. OMG. At habang naglilibot, bigla kong may napansin dito. Ano yun? Ano yun, Blab? Nakita mo? May umiilaw. Ay, oo. May wait lang, reviewin ko nga. Bidyoan mo nga ako dyan. Saan yung ilaw? Bidyoan mo ako dyan. Ay, sa dulo. Ayun. Bigla siyang nagsindi. Ano yun? Ano yun, Blab? Nakita mo? May umiilaw. Baka naman may tao. Di ba? Kasi
kung naaalala nyo kanina mga kap, no, habang nagmamaneho siya, bago siya makarating, may bahay, may mga bahay din na madadaanan. Baka naman meron tao. Ano ba yan? May umiilaw. May naaninag Ano, ilaw ba yun? ilaw sa dulo ng hallway. Bigla siyang nagsindi. apoy, No, eh. wait lang, reviewin ko. Nagsindi. Videoan mo nga ako dyan. Videoan mo ako dyan. Wait lang, kuha ko flashlight. Nag-spark eh. Dito kami kinabahan dahil kung hindi galing sa flash namin to, malamang sa malamang may May mga tao live wire dyan. dito. At pag nasagi namin to, pwede naming ikamatay. Nag-spark galing dun. Punta natin Ano wala? guys. So parang pare-parehas lang yung... Dead end yung dulo, di ba? Ano, nakita natin. Jungle. Oh shit. Galing Dahan-dahan lang yun. kami sa paglilibot at tiningnan ang iba pang kwarto. Dito galing eh. So, may mga nakalagay guys. So may mga pumasok na rin dito. Dito ko nakita oh. Oh my Ayun, god. dead end. No? Pader yun eh. Pagdating namin sa dulo, mas marami pa palang lagusan ang nandito. OMG. Shit. Baka may tao nga. Oh, Dito ko nakita banda eh. What the heck? Grabe dito guys. Sa gilid. What the meron heck? pa pala dito. So hindi lang dun, 20 dun. Meron pa dito Kuya sa Red? gilid. Oh. Pati ang shower room nila, nandito pa. Ito yung shower room nila. Ito dandahan kasi medyo delikado. Baka bumagsak. Ang dami pa dun oh. Yun oh. Creepy dun. OMG. Dandahan ah. At nang chinek namin ang likod, mas madami pa. Dito may napansin kaming kakaiba. Ano? Umuulan pero sobrang init ng pakiramdam namin dito guys. At nang dumiretso pa kami, ito ang aming nakita. Grabe to. What yung toilet Ang lawak nila? pa pala. Ayan, mga squat position na toilet. Ito sira-sira na rin. Ito puro toilet to guys. Ano to? Ba't ang taas? Lababo? Hindi, naglalambigyan natin. ano yan? Oh my god. Kumbaga, sasalubong ng tubig. At pagtingin namin sa kabila, Hindi naman bumungad bathtub sa amin ang iba pang kwarto para sa mga VIP nila. Lawak What to. the heck? Sobrang dami guys. Sobrang laki nito. Yan oh. Mas malaki ito sa mga kwartong pinasok natin kanina. Ganun din, sira-sira na rin siya. Diba? Isa-isa namin tong tiningnan kung may naiwan pang mga kagamitan. Dahil na ganun din guys, sira-sira na. Wala na. Bagsak na rin ang mga bubong pero yung iba may mga higaan pa. Dito pa yung higaan nila oh. Naiwan pa dito. So, yung ibang kwarto, wala na talaga. Wasak na guys. Wasak-wasak na yung ibang kwarto. Pero yung iba, may mga naiwan pang mga parador tsaka higaan. Yan, may mga higaan pa. Oh. Pero wala, bagsak na yung bubong. Dito, ganun din. Pero ito guys, bago makapasok dito. Yan yung mga number. Pero nakatanggal na. Pwede ka tumingin dito. Pagpasok namin sa loob, meron kaming naaamoy na kakaiba. Parang peephole. Ba't parang amoy ano? Amoy mint? Eh, mga pangmasahe, mga oil, mga Grabe, ointment, parang ganon. maze. Ang daming mga ano dito. Medyo kakaiba ang mga kwarto dito dahil ang mga bintana nila sobrang liit. Oh, di ba? Ayan yung ano, no? Yung mga typical na setup ng sindikato, yung mata lang ang yung dito lang yung mata lang ang makakasilip, di ba? Doon pa lang kanina sa gate, pagpasok mo, meron pang isang pader na nakaharang bago ka makapasok sa mismong establishmentong to. Sobrang daming daanan. So malilito ka talaga saan ka dadaan. At habang nagbi-video, nakita namin to. Guys, yung may ibang damit pa dito. Oh my god, ito pa yung ibang damit guys. Mga lumang damit ng mga babaeng nagtatrabaho dito. Ano damit nila? Grabe, kawawa. May mga higaan pa yung iba. Sobrang nakakatakot dito guys. Palabas na sana kami pero hindi namin matandaan kung saan kami nanggaling kanina. Yun ang mahirap, Saan yun dito? di ba? Ata? Yung actually nangyayari yan eh. Nangyayari yan. Alam mo yung sa sobrang kahit sabihin natin na hindi gaano kalakihan yung lugar. Yung sa dami ng nakita mo, sa dami ng dinaanan mo, hindi mo maalala pabalik. Di ba? Hindi, seryoso nangyayari yan. Totoo. Diniretso lang namin ang hallway pero pagdating namin sa dulo, nakita namin to. Ito na to. Ano yan? Oh my god. Taas. I-check yun? na sana namin kung anong meron dito. Parang pero tangki ng bigla tubig? na lang. Oh Uy. my god. Ano tayo dito? Kaya nga eh. Oh my God. Ano yan? Fruit bat?
Aray. Tara, tara. Uy! Uy! Tara na. Wait lang, hanapin yung flashlight. At pagpasok namin sa loob, OMG. ito ang bumungad sa amin. Uy, Mga ribulto ng tiyanak. What the? ribulto ng tiyanak. Lab, dito tinatapon, lab. Ito yun. Bakit? Oh, shit. Oh my God. Dito pala tinatapon ang mga nalaglag na bata. Dito nila tinatapon. Guys, ito yung lugar kung saan tinatapon yung mga inaab nilang ba. Hindi, okay, may ribulto, no, ng tiyanak. Well, ako, nagtatanong lang ako, hindi pa ako nakakapunta dyan sa Thailand, no. Hindi ko alam yung lugar na yan. Ganun ba yun? Pagka, ano yun, tradisyon ba nila na pagka, kunyari, may nilibing na bata o may nalaglag na bata, dyan nilibing, nilalagyan talaga nila ng ano? Ribulto ng tiyanak? Diba? Or yung bang mga ribultong yan eh, sadyang naandyan or inilagay lang? Nagkataon lang na nakita nyo? Diba? Kasi parang ano eh. I mean, ewan ko kung legal ba sa Thailand ng ano, yung maglaglag. Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi kung dito sa Pilipinas, wala nang maglalagay niyan, di ba? Well, anyway, ako nagtatanong lang ako Baka may magalit na naman sasabihin wala ka kasing alam. Tangina, kaya nga ako nagtatanong kasi wala akong alam. Ulo. Bata. No wonder na mayroong ganyan dito. Check Ang natin. creepy, sa- no? Sobrang laki ng loob nito dahil dito din tinatago ang mga babae pag may mga otoridad na nag-inspeksyon. What the? Ang Sabi, laki. underground to. Yun o. Pa mga bote. What the heck? Magsasagawa na dapat kami ng Pinasok ba nila yan? investigasyon nang may bigla Ay, na mukhang lang. di na. Ito mas lalong nakakatakot to. Matapos na yung vibe video dito? eh. Hindi na. Uy! Ano yun? Uy, may tao! Ang tao. Merong tao sa likod ng ribulto. Teka. May tao, no? Ano yun? Yun, no? Oh. Tao nga. Hindi multo to, Tao yan, no? Malinaw. May relo nga, eh. May relo ba yan, o anino lang? Basta naka-orange. Tao, no? Ang tao. Merong tao sa likod ng ribulto. Bilis. Dali-dali kaming lumabas pero nakasunod sa amin to. Yan ang nakakatakot. Hindi kami sigurado sa pakay nito pero bigla kaming binato. Uy! Akala namin isang tao lang ito pero marami pala sila dito. Yun lang. Aray ko. Ano man ang sekreto ang nakatago dito sa loob, isa lang ang sigurado. Ayaw nila malaman natin to. This year, I'm trying to reach 1 million subscribers and sana Oy, isa ka subscribe sa kayo. susuporta. Just clean. Galing. So yun mga kap. Nakita niyo yung ano? Ito uulitin ko lang yung way ng pag-narrate, yung pag-edit ng video. 'Di ba exciting? Nagagawa nilang exciting yung video. Well, ito wala naman tayong nakitang multo, kahit anong paranormal. 'Di ba? Pero ako aminin ko, na-enjoy ko 'yon, yung video na 'yon. Kasi nandun yung nandun yung thrill, tsaka yung excitement. Nagawa nila na
maging interesting kada eksena. Yun lang naman yung yun yung maganda at sana matutunan ng lahat. Well, ako to be honest, hindi ako marunong ng gano'n. Kaya nga nakakabilib, 'di ba? Kaya yun, uulitin ko, at si Just Clint, deserve niya yun yung target niya na 1 million, sana tulungan natin, no? Ako, ako, tutusin, wala naman akong bilang pa dito, eh. 'Di ba? Bago lang din ako. Pero, as a reactionist, na kahit papaano naman umiikot din ang video dito sa YouTube. Ako na po ang kumbaga makikisuyo sa inyo, no. Tulungan natin kasi deserve niya talaga. Deserve niya yung 1 million. 'Di ba? Kasi ito yung isa to sa kumbaga ako personally, mas gusto ko tong ganito kahit wala akong makita. Wala akong makitang multo, walang paranormal. At least hindi siya nameke ng video para gawing exciting. Meron siyang way para yung mga tao is manood sa kanya. Maging interesting yung video niya. Nagawa niya ng paraan na hindi namemeke. Yun lang naman, 'di ba? Kasi ito sa totoo lang, yung sasabihin yung sinasabi na gas-gas na yan, yung luma na yung issue ng legit at fake. Yun na nga nakakaano din eh. Hindi ba kayo nagtataka? Napakatagal na, pero hindi pa rin nagbabago. 'Di ba? Meron pa rin. 'Di ba? So kumbaga, kami na naandito, ang gusto lang naman namin is mamulat yung tao na, kasi aminin man natin o hindi, may mga tao na nalalasing sa napapanood nila. Ibig sabihin, when I say nalalasing, hindi na dahil nag-e-enjoy sila, 'di ba? Ayun ginamit ko na yung term na nag-e-enjoy. Dahil nag-e-enjoy sila, may times na hindi na nila na nakikita kung alin yung totoo at alin yung peke. 'Di ba? Kasi ako, to be honest, naging ganun din ako. Minsan sa buhay ko nalasing din ako sa pinapanood ko at hindi ko na pinansin. Hindi na ako naging aware na putang inuulol na lang pala ako nung pinapanood ko. Oo, wala namang pumwersa sa akin na manood. At hindi naman ako umabot sa punto na yung suporta ko yung tamang nag-sponsor ako. Wala naman akong pang sponsor eh. Hindi naman ako mayaman. Wala akong budget para sa ganyan. Kaso yung alam mo yung tiwala, kumbaga sinuportahan ko dahil naniwala ako sa ginagawa nila. Yun yung dun eh. Yun yung masaklap at masakit tanggapin. At yun din yung iniiwasan namin na mangyari. Yung sasabihin nila na wag niyong pakialaman yung mga gustong manood, hindi naman namin pinapakialaman, manood sila na manood, walang problema. Pero ang sa amin lang, maging aware sana lahat na nakikita na ang napapanood nila, hindi lahat totoo. Well, I'm not saying peke lahat, di ba? Hindi ko sinabing peke lahat. Pero sana maging mapanuri sila at pipiliin nila yung papaniwalaan nila, 'di ba? Kasi ayun nga, ito although hindi naman sa akin nangyayari, kasi ako naman hindi ko naman tinatanggi, kahit kailan hindi ko tinanggi na ako bago napadpad dito sa YouTube, bago ako humarap sa inyo, nanonood lang din ako kay Sir Bungo TV, 'di ba? Kay Boss Moki, 'di ba?
Yung mga pinapanood ko. At nakita ko sa kanila kung anong meron, kung ano yung pinaglalaban nila no na kagaya nun, may OFW o nagpapadala dahil naniniwala siya dun sa ginagawa ng ng content creator, na naniniwala siya dun na pinapakita mga multo, di ba? Oo, sasabihin ng iba, ito yung madalas ko nakikita nun sa mga comment section nila, nila Sir Bungo TV. Sabihin, ay gusto nila magbigay, wala ka ng pakialam doon. Oo nga, hindi naman kasi yung pagbibigay ang usapin dito. Yung tiwala. Yung, pati yung fact na naulol sila, nauto sila. Di ba? Gaano kasakit yun? Kasi hindi naman magbibigay yan, yung mga OFW na yan, o yung mga taga-support. Kasi hindi lang, well, natin, hindi lang naman sa OFW nagbibigay. Hindi lang OFW ang mga nagbibigay, di ba? Meron din kahit naman na dito lang sa paligid natin, meron din. Nagbibigay. Pero yun nga, hindi magbibigay ang mga yan kung hindi sila naniniwala sa pinapakita ng content creator. Akala talaga nila white lady yung nakita nila sa video. Akala nila may multo. Yung narinig nilang kalabog ginawa ng multo. Yung mga ganon. Diba? Hindi nila alam lang. Pinepeke lang pala. Yun yung yun yung gusto namin parating kung tutuusin. Kumbaga kasi sasabihin, kasi kagaya ng iba, sinasabihan ako na ginagaya mo lang din naman sila Boss Bungo. Aminin ko naman. Kasi nakita ko yung kung ganong ka-pure yung intention. 'Di ba? Ito hindi alam ni Sir Bungo TV na papasukin ko 'to. Tong pagre-reaction, pagde-debunk. Ang talagang nakakausap ko lang si Boss Smokey. 'Di ba? Yun lang. Pero nagsabi ako na kung anong ginagawa nila is hinangaan ko. Kaya nga ako pumasok, di ba? So yun, ganun lang kami. Hindi naman kami para manira, di ba? Hindi naman para mambara lang ang mambara dito. Hindi ganun. Di ba? So, well, anyway, masyado na tayong mahaba, So, yun nga, itong si Sir, Just Clint, deserve neto na makuha yung million, subs niya. Tulungan natin, mga kap. Nakikiusap na ako. And pa, well, yung ganda ng video, pa. So yun, walang pamimiki. Very good. Di ba? Pa? Meron bang well, ito last na pala. Since na alala ko itong video. May tanong lang pala ako. Kasi ako, hindi naman ako, hindi ko alam kung anong kalakaran dyan sa ibang bansa, sa Thailand o yan bang pag dun sa mga nakakaalam siguro naman meron ding iba na nakapunta na ng Thailand kahit hindi mag-explore. Diyan ba open lahat ng abandon? Ibig sabihin pwede nyong pasukin. Na kagaya dito sa Pilipinas, although may abandon na bahay or establishment, kailangan mo pa rin magpaalam. Caretaker o sa barangay, di ba? Sa Thailand ba ganun din? Kasi let's say sabihin natin parehas kung itong take ko lang, opinion ko lang kasi kung halimbawang nakapagpaalam itong sila Sir Just Clint dito, wala itong mga kasi ang tingin ko rito dun sa taong nakita
sa akin tingin ko lang, is pwedeng ano to, pwedeng caretaker nung lugar, 'di ba? Kaya sila sinita. At kaya sila binato, akala nga kumbaga intruder lang sila. Kung sino lang, 'di ba? So yun yun. Ngayon, bakit ko tinanong kung parehas lang dito sa Pilipinas na kailangan magpaalam? Kasi kung nagpaalam sila, kung may proper permit sila, or kung may permiso man lang sila sa caretaker, or kung sa local ano man yan, ano ba, local government, or kung sino man, kung ano man nakakasakop diyan, kung may barangay sila, 'di ba? 'Di ba? Kahit papaano may security sila, 'di ba? So yun lang, kaya ako naitanong. Kasi dun sa nakita ko, parang napakadelikado nun, mga kap. Kasi yun nga, pumasok sila dun sa abandoned nightclub na yun. Nightclub nga, oo. Na parang ano basta, alam mo yun, yung parang basta lang silang nag-trespass. Kasi ayun nga, kung caretaker yun, ay talagang magagalit yun, babatuhin talaga kayo. So yun, siguro ang sa akin na lang, sa mga, kung kahit sinong ghost hunters, explorer, o ano man, bago sana mag-explore, is kung kailangan ng permit, i-secure nyo muna yung permit, magpaalam ng maayos sa caretaker, 'di ba? At least kahit papaano may security kayo. Kung kailangan ng security, siguro naman hindi naman pagdadamot ng barangay yun, or kung sino man nakakasakop ng lugar, 'di ba? Kung alam talaga nilang delikado. At ano pa, magbaon kayo lagi ng triple ingat. Yun lang, 'di ba? Kasi ako personally, ito kasi yan, open ko na rin. Meron kasi nagtatanong diyan. Ano sabi sa akin, ano ka ba talaga? Ano ba, ghost hunter ka ba? Debunker? Ganun. Ako po ay reactionist debunker. Kung ano nakikita niyo yung description ko dito sa YouTube ko, yun po ako. Ngayon, sasabihin, ba't ka sumasama sa sa pag-ghost hunt? Diyan, kay Labungo, kay Sir Shaman Tope, ba't ka sumasama? Ito lang, ganito lang kasimple yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, bago ako pumasok dito, dati lang din ako nanonood. At nakita ko na sa comment section nila Sir Bungo, nila Boss Moki, yung mga comment ng mga bobo tatanga-tanga, nasasabihin na, ikaw, testingin mo muna, gawin mo muna, ikaw pumunta ka doon para malaman mo. Kaya ginagawa ko na rin. At isa pang dahilan, sasabihin, wala ka namang alam dyan, wag ka na komento. Kaya ako nga po ginagawa para matuto ko. Di ba? Ngayon, sasabihin sa akin, nakikigaya ka lang. Wala ho akong pakialam sa inyo. Kung ang sinasabi nyong nanggagaya ito, nagde-debunk, nagre-reactionist ako with mask. Simple lang naman ho ang sagot. Ito hong mapagmamaskara na to para ihiwalay ko lang ang personal kong buhay at ako bilang si Pinoy Soldier TV dito sa YouTube. Kasi maraming bobo at tanga-tanga na para lang makapuntos, lalo na pag hindi nagustuhan yung sinabi ko, mame-personal na. 'Di ba? Yun lang naman yun Kasi kung ako lang, walang kaso sa akin. Kung ako lang ang pe-personalin, 'di ba? Pero ayun nga, pagka ang tao nasaktan, 'di ba? Napikon, umiyak, 'di ba? Hindi yan sasagot ng sa argument mo. Personal kang titirahin yan. Kasi hodang idamay buong pamilya mo, gagawin yan, makapuntos lang yan. 'Di ba? Yung mga iyakin dyan, daming iyakin dito. So yun, sasabihin, ay yung mga nagmamaska hindi dapat pagkatiwalaan. Tangay na. Yung mga
ghost hunter nga dyan na ano eh. Well, yung ghost hunting nga dyan na mamemeke lang ng video, walang maskara eh. Di ba? At least kami, hindi kami gumagawa ng fake. Hindi kami nanguuto ng tao. Hindi kami manipulador. Di ba? Simple lang kami. Di ba? Hindi na mataas ang ano namin. Ang gusto lang namin is gawin yung gusto namin. Mag-go-ghost-hunt, magre-react sa video, magde-debunk. Di ba? Pupunta sa ganitong lugar, mag-go-ghost-hunt ulit. Ganun lang kasimple. Di ba? Wala kami pakialam kung paanong way nung iba, kung anong gustong gawin ng iba kasi sa amin nga, para sa amin, wala namang yung standard procedure. Kung gusto mo mag-ghost-hunt, gusto mo makakuha ng ebidensya, lahat ng paraan gawin mo as long as hindi ka mamimeke. Di ba? So yun lang mga kapano. Again, subscribe tayo, Just Clint. Kita-kita ulit tayo next week. Dito lang sa Pinoy Soldier TV. Sa sariling paraan sa mundong ito, lahat ay kaya mo. Ang iyong tinanim ay siguradong lalago. Libo-libong bagay di mo pala. Siguradong lalago. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay di mo pala. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay ang di mo pala. Maraming bagay, maraming katanungan.